Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 4 na dating miyembro ng NPA sa Cotabato matagumpay na naibalik sa kanilang komunidad. 6 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes nasabat sa 2 suspects sa Lanao del Sur. 9 na kabahayan tinupok ng apoy sa Cebu City, 55 individual apektado. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, 4 na sumukong dating miyembro ng New People's Army o NPA ang matagumpay na nakabalik sa kanilang komunidad sa pangunguna ng mga lokal na pamahalaan ng Kidapawan City at bayan ng President Roxas sa Cotabato at sa tulong na rin ng mga militar. Sa Kidapawan City, formal nang isinailalim sa reintegration program ang isang dating kasapi ng NPA na kinilalang si Jose Joseph Estramos na itinuring na isang friend rescued. Samantala, sa bayan ng President Roxas naman, 3 dating rebelde na kinilalang sina alias Dodong, Jeko o Jep at Jestoni alias James ang nabigyan ng safe conduct passes. Ayon sa mga sundalo, ang mga nasabing aktibidad ay bahagi ng whole of nation approach ng pamahalaan upang tugunan ang armadong pakikibaka at wakasan ng ugat ng insurhensiya gaya ng kahirapan at kakulangan ng oportunidad. 2 lalaki ang arestado matapos mahulihan ng libu-libong reams ng iligal na sigarilyo sa isang anti-criminality checkpoint sa barangay Micolabo, Picong, Lanao del Sur madaling araw ng Huwebes, January 5. Naharang umano ang mga suspect dahil napansin ng mga otoridad ang kahina-hinalang compartment ng sasakyan. At nang kanilang inspeksyonin ay nadiskubre nila ang tagong compartment na naglalaman ng 141 master cases o 7,050 reams ng Canon Black Menthol cigarettes na hinihinalang ipinuslit sa bansa at nagkakahalaga ng 6 million pesos. Hawak na ngayon ng mga otoridad ang 2 suspect na kakasuhan ng paglabag sa Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act at Republic Act No. 10643 o Anti-Smuggling Act of 2016. Aabot sa 9 na kabahayan ang tinupok ng apoy na sumiklab sa Sitip Sagrada, Villa Gonzalo 1, Barangay Tejero, Cebu City, Kamakalawa. Ayon sa Bureau of Fire Protection of BFP Cebu City, nagsimula ang sunog bandang 11:52 ng umaga at mabilis itong kumalat sa mga kabahayan dahilan upang itaas sa una at ikalawang alarma. 12:35 ng tanghali nang tuluyang naapula ang apoy na sumiklab ng halos 40 minuto. Sa 9 na bahay na nasunog, 7 ang tuluyang nawasak habang 2 naman ang bahagyang napinsala. Umabot sa 15 pamilya o kabuang 55 individual ang naapektuhan ng insidente. Wala namang napaulat na nasawi ngunit isang individual ang nakapagtamo ng minor injury. Patuloy pang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng sunog at ang kabuang pinsala nito. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.